Ah, kaya ikaw Madonna, samantalahin mo ang gabing na to na makakasama mo kami. Dahil baka mamaya ay ikaw ang mapili ng isa sa mga mayayaman doon. Ganyang beauty pa naman ang gustong gusto ng mga matatandang balo. Malay mo, ikaw ang matipuhan nila. Effortless pa din naman yung beauty mo. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Janio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Starlet, maganda. Mukhang virgin. Teka, virgin ka pa ba, Iha? Bungad na tanong ng babae kay Madonna na halos kaedad lang din ng kanyang tita Myrna. Ikinagulat nga ni Madonna ang tanong na iyon ng babae sa kanya dahil sa pagiging straight to the point na to. Hindi naman niya alam ang isasagot niya kaya umiwas na lang siya sa tingin. Hindi naman iyon nagustuhan ng babae na napag-alamang si Becky. Mother Becky kung tawagin sa bar na iyon. Siya ang nagmamayari ng bar na iyon na naipamana sa kanya ng dati niyang asawang Incheck na dating orihinal na nagmamayari. Nang mamatay ang Incheck ay pinagpatuloy na ni Becky ang pagpapatakbo ng bahay aliwan na iyon at siya rin ang matalik na kaibigan ni Myrna dahil naging magkatrabaho rin sila dati sa nasabing bahay aliwan. Mabilis na sumimangot naman ang mukha ni Mother Becky dahil sa hindi pagsagot sa kanya ni Madonna. Myrna, hindi ko gustong ugali na to ha. Hoy Iha, hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang may-ari ng bar na to. Kaya irespeto mo ako. Ayoko nang binabastos-bastos ako dito. Pasalamat ka nga at mag-uumpisa ka na mamaya. Tatakbo na ang sahod mo. Ikaw pang mapagmataas dyan. Dismayadong sabi ni Mother Becky kay Madonna. Tila bumalik naman sa tamang wisyo si Madonna nang tuluyan ng rumihistra sa kanyang isipan ang sinabing iyon ni Mother Becky. Napatingin din siya sa kanyang tita Myrna nang may pagtataka. Magsisimula mamaya? Ano pong ibig niyong sabihin? Tita, ano pong sinasabi niya? Nagugulahang tanong ni Madonna sa dalawa. Hoy Myrna, nasabi mo na ba rito sa anak-anakan mong to na pinambayad mo na siya sa akin? Muli pang tanong ni Mother Becky. Lalo namang napakunot ang noon ni Madonna. Kaya para maliwanagan na ay nagsalita na rin doon si Ginang Myrna. Madonna, sinadya ko talagang hindi mo na ipaalam sa'yo dahil alam kong kapag nalaman mo, ay tatakasan mo ko o isusumbong mo ko sa jowa mong Seaman. Pero naisip ko, wala naman ding maniniwala sa'yo dahil kilala na tayong dalawa ng ganitong klaseng buhay. Malaking pagkakautang ko dito kay Becky at wala akong pambayad. Kaya ang naisip ko, total naman na maganda ka naman. Kahit na alam kong ilang beses ka na rin nagamit ng jowa mo, ay nagdesisyon na ako na ikaw na lang sumalo ng mga problema ko. Wala ka rin namang silbi sa akin. Kaya dito ka na lang. Huwag ka nang maarte dahil mas maganda ang future mo dito sa loob kesa sa labas. Lalo pat mababa lang naman yung pinag-aralan mo kaya wala kang maipagmamalaki sa akin. Tita, ayoko po. Ayoko. Huwag niyo naman gawin sa akin to. Malinis ang dignidad at ang puri ko. Hindi ko masisikmura na magtrabaho sa ganitong klaseng lugar. Please, tita, gagawin ko po ang lahat. Magtatrabaho ako para mabayaran natin yung utang mo. Pero huwag naman po yung ganito, tita. Nagmamakaawa po ako. Halos lumuhod na nga sa pagmamakaawa itong si Madonna sa kanyang tita Myrna. Tumulo na rin ang kanyang mga luha at mahigpit na napakapit sa damit ng kanyang stepmom. Buo na rin ang loob ni Ginang Myrna dahil ito na lamang nakikita niyang solusyon sa kanyang mga problema. Malaki kasi ang pagkakautang ni Myrna kay Mother Becky na umabot na halos 1,000,000 dahil wala naman siyang pera sa ganoong kalaking halaga kaya si Madonna na lamang ang sumagot ng lahat. Samantala, wala na ring balak magtagal doon si Ginang Myrna kaya ipinaubaya niya na si Madonna kina Mother Becky at sarado na rin ang kanyang tenga sa mga pagsusumamo ni Madonna. Dahil ang totoo ay hindi naman niya ito mahal. Wala siyang nararamdamang malasakit kay Madonna kaya gano'n na lamang kung itrato niya ang dalaga. Wala na akong panahon sa kadramahan mo, Madonna. Becky, ikaw nang bahala dito, ha? Absuelto na ako sa'yo. Labis-labis pa yung kabayaran sa mga utang ko sa'yo. Aalis na ako at hinihintay na ako ng mga kumari ko.
Wika naman ni Ginang Mirna. Nakahawak pa rin sa kanyang braso ng mahigpit si Madonna. Ayaw niyang bumitaw. Takot na takot siya sa maaaring mangyari sa kanya doon. Nakatingin din sa kanyang ilang mga staffs na lalaki at babae at mas sasama rin ng tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Bitawan mo nga ako. Dumito ka na at wala ka rin naman ang uuwian. Bulyaw pa ni Ginang Mirna kay Madonna at saka persahan na rin inalis ng ilang lalaki ang pagkakahawak na iyon ni Madonna kay Mirna at tuluyan na rin siyang iniwan nito doon. Oh, huwag ka nang iiyak-iyak pa dyan. Hindi ka naman namin sasaktan dito. Sa katunayan, nagagawin ka pa nga naming prinsesa. Dahil ganyang itsura ang mga gusto ng mga balo naming mga mayayamang mga customers. At saka, gigiling-giling ka lang naman dyan ng nakamaskara para may thrill sa mga nanonood. Mas maku-curious sila sa'yo kapag nagkataon, mas dadaming pera mo. Mas siswertehin ang negosyo ko. Mabait naman ako, Madonna. Basta ba makisama ka lang? Kapag mabait ka sa akin at marunong makisama, doble pa doon ang maibibigay ko sa'yo. At baka nga ikaw na ang maging bagong favorite ko. Pero, kapag ginago mo ko, abay pasensyahan tayo. May ilang katawan na akong ipinapalibing. Sige ka, baka mapasama ka sa kanila. Sabi pa ni Mother Becky nang may pagbabanta. Marahan namang pinunasan ni Madonna ang kanyang mga luha. Hindi na rin siya sumagot pa dahil alam naman niyang kahit na magsigaw-sigaw pa siya doon ay wala rin naman siya magagawa. Lalo pa't pinapalibutan na rin siya ng mga tauhan ni Mother Becky na baka konting pagkakamali lang ay saktan pa siya ng mga ito at gawa ng hindi maganda. Madonna, lumabas ka na dyan, hinahanap ka na ni Mother Becky. Sigaw ng isa sa kanyang magiging katrabaho na si Aubrey. Oo, lalabas na, sagot naman ni Madonna. Kahit nga nasa loob siya ay rinig na rinig pa rin niya ang pagsinghal ni Aubrey. Napakatagal mo, masyado kang paimportante. Singal sa labas ni Aubrey tsaka lumabas na rin doon si Madonna. May ilang linggo na rin nagtatrabaho doon si Madonna sa bahay aliwan na yon at talagang halos araw-araw ay kinakaya-kaya na lang niya. Mahigpit kasing humawak ng leeg si Mother Becky, kaya naman talagang wala makakagawa ng kagaguhan sa kanya. Eto na, singhal din ni Madonna kay Aubrey. Bago siya tuluyang makalabas ang pintuan ay hinarangan pa talaga ni Aubrey ang kanyang dadaanan, tsaka tinaasan ng kilay. Hoy, hindi porket bago ka dito ay bibigyan ka na rin ni Mother Becky ng special treatment ha? Hindi porket may sarili kang kwarto ay ikaw ng bida. Na ikaw ng pinakamagaling at star ng bar na to. Tandaan mo, Madonna, ako pa rin ang reyna ng entabladong sasayawan mo ngayon. Enjoyin mo na ngayon. Dahil bukas makalawa, ako na ulit ang gigiling dyan. Sabi ni Aubrey na may pagbabanta kay Madonna. Ngumisi naman si Madonna. Wala naman kasi siyang pakialam kung kalaban man ang tingin sa kanya ng iba pa niyang mga katrabaho. Dahil unang-una ay hindi naman niya yung ginusto. Kung may choice nga lang siya, mas gugustuhin na lang niya na umalis. Kaso nga ay wala naman kaya kailangan niyang makisama sa mga ito. Alam mo, hindi naman ako nakikipagkompetensya sa'yo. Kung pwede nga lang na tumakas na nagawa ko na eh. Ikaw ang reyna dito? Pues, sa'yo na ang trono. Wala namang umaagaw eh. At saka hindi ko naman ginusto to, no? Si Mother Becky may gusto nito. At hindi ako. Kaya huwag kang magalit sa akin dahil hindi ko naman to ginusto. Matapang na sagot naman ni Madonna kay Aubrey. Kahit pa. Lahat ng nagtatangkang umagaw ng spotlight ko, ginusto man o hindi, ay itinuturing ko pa rin kaaway. Hindi na nagsalita pa si Madonna sa sinabi ni Aubrey nang bigla namang dumating doon si Mother Becky. Hoy, hoy, hoy! Nagtatalo ba kayong dalawa? Tanong niya kina Aubrey at Madonna. Mabilis namang umamong mukha ni Aubrey at siya na lamang ang sumagot para hindi siya isumbong ni Madonna na siyang nanguna sa kanilang dalawa. Mother Becky, nako hindi po. Sinasabihan ko lang tong si Madonna ng ilang mga strategy at magandang steps pantawag ng customers. 'Di ba, Madonna? Palusot pa ni Aubrey para lang hindi siya mapagalitan ni Mother Becky na binubuli niya si Madonna.
Hindi na lang nagbigay ng reaksyon si Madonna at saka umirap na lamang. Ganun ba? Oo, siya. Samahan mo ng ibang mga kababaihan doon sa may subastahan dahil 10 kayong nakasama sa pagpipilian. Wika naman ni Mother Becky na ikinagulat naman ni Madonna. Po? May subasta ulit tayo ngayon? Gulat na sabik na tanong naman ni Aubrey. Oo, nag-request ang mga guests. Wala tayong magagawa. Ang mahalaga ay sureball ng kita natin ngayon. Kaya ikaw, Madonna, samantalahin mo ang gabing to na makakasama mo kami dahil baka mamaya ikaw ang mapili ng isa sa mga mayayaman doon. Ganyang beauty pa naman ang gustong-gusto ng mga matatandang balo. Malay mo, ikaw ang matipuhan nila. Effortless pa naman din yung beauty mo. Papuri naman ni Mother Becky kay Madonna, ngunit hindi naman niya nagustuhan ng dalaga. Subasta? Ano yun? Para naman kami mga bata na pipila sa harapan ng mga mayayamang matatanda. Tapos, kapag may nagustuhan ay aamponin? Bibilhin? Hindi naman makatarungan yung mga ginagawa ninyo. Pasigaw pang sabi ni Madonna. Hindi naman niya nagustuhan ni Mother Becky, kaya naman nagpanting ang taengan nito. Hoy, ang talas ng dila mo baka nakakalimutan mo. Ang mga sinabi ko kapag may kumakalaban sa akin. Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa'yo? Masyado kang matapang at tambog Hoy babae, hindi porket ikaw ang naging pambayad ng madrasta mong walang kwenta ay hindi na kita kayang pakawalan at ibalik sa kanya. Baka hindi mo pa nakikilala si Myrna. Kung mabagsik ang ugali ko, mas garapal yun kaysa sa akin. Kaya't swerte ka pa dahil sa akin ka napunta. Dahil kung hindi, baka kung kaninong Poncio Pilato ka na ibinenta nun. Kaya huwag kang mag-inarte dyan. Pagalit na sabi naman ni Mother Becky kay Madonna. Ngayong gabi nga gaganapin ang subasta na sinasabi ni na Mother Becky. Nakahilera na rin ang mga piling 10 babae, kabilang si Madonna doon sa itaas ng entablado. Naroon din ang mga mayayamang negosyante na kasalukuyang nakatitig sa kanila na para bang sa mata pa lang ay hinuhubaran na sila. Hindi naman mawari ni Madonna ang kanyang nararamdaman dahil ang totoo ay natatakot siya. Natatakot siya para sa maaaring mangyari sa kanya. Minsan na rin siya nag-message kay Rico ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sinasagot nito. Maya-maya pa ay unti-unti nang nababawasan ng mga babae at nakukuha ng mga mayayaman na pumipili at bumibili sa kanila. Nang mapatapat si Madonna sa isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa, si Don Damian. Tinapatan at hinigitan ni Don Damian ang pusta sa kanya. Siya na ang manalo kay Madonna. Noong una ay parang ayaw pang sumama ni Madonna dahil natakot siya na baka kung anong gawin sa kanya ng matanda. Ngunit para makalaya na sa poder ni na Mother Becky ay sumang-ayon na rin siya at sumama. Sa isip niya, ang mukha rin namang mabait ang matanda, kaya naman makikiramdam muna rin siya. Madonna, come in, huwag ka matakot. Saad ni Don Damian at saka marahan ng inakay si Madonna sa loob ng kanyang mansyon. Manghang-mangha nga itong si Madonna sa laki at lawak ng mansyon ni Don Damian. Nasa mga pelikula lamang niyang nakikita. Habang nakatitig din siya kay Don Damian ay napapaisip siya na mukha na bang mabait itong matanda dahil napakaaliwalas ng itsura nito. Don Damian, kuhanin niyo na lang po akong katulong. Pagsisilbihan ko po kayo. Huwag niyo lang po akong ibalik sa bahay aliwan na yon. Pagsusumamo naman ni Madonna kay Don Damian. Of course, you're already mine. Hindi na kita ibabalik doon. Sagot naman ng matanda. Kahit nga ayaw ni Don Damian na gawing katulong si Madonna, ay nagpumilit pa rin ang dalaga para naman makabawi sa ginawang pagsalba sa kanya ni Don Damian. Kaya naman, inobserbahan na lang siya ng matanda at napapailing na lang at napapangiti dahil talagang kinakareer ni Madonna ang paninilbihan sa kanya. Tumagal din iyon ng ilang araw nang patigilin na siya ni Don Damian. Madonna, come here. Iwan mo na yung panlilinis mo dyan. Mahinahong wika ni Don Damian kay Madonna. Sumunod naman kaagad ang dalaga at nilapitan ng Don na kasalukuyang nakaupo sa may kahoy na upuan sa may garden. Ano po yon, Don? No, stop calling me Don.
From now on, call me Damian. At gusto ko na ring itigil mo ng ginagawa mong paninilbihan sa akin. Hindi kita kinuha doon sa bar para lang pahirapan at alilain. Nandito ka para... At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano nga kaya ang tunay na dahilan kung bakit kinuha siya ni Don Damian mula sa bar na iyon? Bakit gano'n na lamang kaya kawiling ang matandang Don na gumastos ng napakalaking pera, makuha lang niya ang dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!